Masayang araw, mga ka-PL. Ang dami pong nagme-mensahe sa akin. Nagtatanong kung ano daw po ba ang nangyari doon sa bahay ni Tatay Digong sa Davao City. Yung iba kasi nakita itong mga vlogger na naiwan doon na napanood siguro nitong mga subscriber din natin. At bakit merong mga tila hinanaing? Ayan. Tinatanong nila ngayon sa akin kung ano pa nangyari, PL? Bakit nagkaganon? Wala akong alam. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta ron. Bagamat 3 linggo o 2 linggo, isang buwan yata tayong nag-stay din doon bilang volunteer sa bahay ni Tatay Digong. Pero pagkatapos nun, wala na. Nandito na tayo sa NCR dahil nga sa programa natin sa Birada Aguila. Ngayon, para masagot po ang katanungan ng ating mga kababayan, bakit nagkaganon, bakit parang may napansin yata sila na, alam nyo yung, parang may mga hinanakit ho sila. Tinawagan ko po yung mga kaibigan nating mga vlogger na naiwan ho doon hanggang ngayon na patuloy pa rin pong nagboboluntaryo na bantayan, no, ang bahay ng ating Tatay Digong. Iba-iba ho ang mga naging sagot nila, mga kababayan, iba-iba, no. Ngayon, para malaman ho natin, mga kababayan, maliban po dito sa video na panunuorin po natin, no, itong mga hinanaing, no, o parang ganun, hinanaing ng mga naging volunteer doon, lilinawin ko lang po muna, mga kababayan, ha. Eto, klaruhin natin to, ha. DDS tayo, DDS ako, lalo na ako, mga kababayan. Nagkikipaglaban tayo pagdating sa pagtatanggol at pagmamahal, pagsuporta sa ating Tatay Digong, ano ho, no. Wala akong pinapanigan dito. Kinuha ko lang yung panig nito mga vlogger at itong mga ibang vlogger na hindi halos, talagang magkaiba sila ng statement, mga kababayan, statement talaga, no? O mga sinasabi, o magkaiba. O panoorin muna natin tong video. Ano ho? Ulitin ko, wala akong kinakampihan. Ito ho yung video nakuha ko lang, wala nang iba. Kasi kung meron pa, ipapakita ko rin sana sa inyo. Ito na ho. Ba to? Yun, grabe ang... Oo, Davao del Sur. Di ba? Yan hemedire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po dadto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilit sa una, hilak-hilak siya nga, salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Oo, si Ma'am Hanilit mismo nag-ingon. Unya, ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay... para lang silungan unta na to, no? Silungan. Kay, para uman lang tamang lakaw. Uman naman ron. Kami sa buntag, kay wala masakyan. Kung sa may sakyan na mo, Way masakyan. Manang naalang may diri karon. Tapos ipatawagan patag pulis kay ipadako. Kung di daw may mohawa, ipapulis pag yun mi. So, ang magay problema namo, nga volunteer man lang mi para kay Tatay Digong. Nangita man lang mi hugustisya para kay Tatay yun. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta mga squatter dire? Kailang anaon atong pagsulod din nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpaiksit, isa pa, gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilit. Nga dili mi pabyaon dinhi. Aside ana, napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilit. Nya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit nya tapos dinanay tungang gabi. Grabe. Okay, ganito mga kababayan.
Bisaya kasi ano. O, ita-translate ko lang po. Summarize na lang natin para mapadali ho tayo. Yung unang nagsalita, yung lalaking matanda, nasaktan talaga siya, mga kababayan, dahil voluntaryo lang naman siya at nagmula pa siya, medyo malayo-layo ho, mula doon sa bahay nila Tatay Digong, nagbiyahe siya para maging voluntaryo kung ano pa man ang dapat niyang gawin bilang pagsuporta sa ating dating Pangulong Duterte. Yun nga, ang kanilang hinanaing, no? Madaling araw sila pinaalis sa ating gabi. Yan, alas 12 o alauna. Ayan, pinaalis sila. Di umano, mga kababayan, nitong si Madam Hanilet. Okay? At sabi naman ng itong isang babae, yung babae na yung humarap din sa camera, na tawagin na lang po natin sa kilalang pangalan niya na Abby. Yan kasi ang kilalang pangalan sa kanya doon no? Doon sa bahay ni Tatay Digong. Siya po si Ma'am Abby. Meron pa isang video na kumakalat na binigyan di umano sila ng 10,000. Ayan. Para tuluyan ng lisanin yung lugar na yun, no? At kita nyo naman sa video na binabaklas na nila itong mga tent na na matagal nang naka-install doon para silungan ulan man o uminit, no, mga kababayan. At marami pang kwento diyan, no, na ayon yung sa panig nila, no? Yun yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang mga hinanaing. Dito sa kabila, no, hindi naman ito nag-aaway, no, hindi po natin pinag-aaway. Meron din silang paliwanag, yan, paliwanag. Dito po kila Ma'am Hanilet. Sa mga homeowner, ayan, yan ang pinaka, kasi mga homeowner na po, no, yung mag-handle nitong, yung ginagawa dati pa dyan, no, hindi na po yung kung sino-sino lang, no. Bagamat nakakalungkot, mga kababayan, dahil matagal-tagal na rin itong mga volunteer dyan, no, at serbisyo talaga, no, pero meron kasing mga lumalabas na bali-balita na di umano, nung una, talagang serbisyo, voluntaryo talaga, no, yung gigil, yung inis nila, nariyan kasi dahil sa pagdala sa dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Pero mga kababayan, kalaunan, no, siguro merong nakapag-tip dito kay Ma'am Hanilet o sa mga homeowner ba kaya na di umano ginagamit na lamang po itong pagkakaperahan nitong mga iilan na nariyan. Lilinawin ko po, hindi po ang mga vlogger ang ibig kong sabihin. Hindi rin po yung mga taong humarap kanina sa camera na nakita ho natin na nagsalita sila. Hindi ho sila tinutukoy ko na gumagawa ng pagkakaperahan, no? O ginagawang kabuhayan. Ayan, itong sa labas ng bahay ni Tatay Digong o mismong bahay ni Tatay Digong sa pamamagitan nitong mga istandi, pamamagitan nitong mga tarpaulin. Ayan, no? Meron ngang gumagawa na ho ng pera, mga kababayan. Pinagkakaperahan na lang ba na maaari pong masira dito ang pangalan ng mga Duterte. Baka sabihin, alam niyo naman po sa ngayon na mainit po talaga ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos at kung sino-sino pang mga nautusan itong mga bangag, mga bangag. Hindi ko sinasabing bangag o isang tao lang, mga bangag. Nautusan itong mga bangag na, sige, sirain nyo mga Duterte. O baka masilip, matunugan na sa lugar na yan, pinagkakakitaan na lang. Masisira ho nito ang mga Duterte. No? At ipinaubaya na lamang siguro ng pamilya Duterte, ni Ma'am Hanilet siguro, na sa mga homeowner na lang na matagal na po nilang kakilala.
ipinaubaya ang alin? Itong mga pagpapatuloy po na pagbabantay dyan sa bahay nila Tatay Digong. Ngayon, kung mga kababayan natin na mga hindi pa nakapunta sa bahay ni Tatay Digong mula noon hanggang ngayon, at baka tanong ninyo, pwede pa bang pumunta? Pwede pa ho. Walang problema kasi, kumbaga yung mga nauna doon na nagbantay, itong mga vlogger, at kung sino pa man yung ibang tao dyan, tulad ni Ma'am Abby, papalitan lang po sila. Yun lang po ang pagkakalama kasi yun po ang sabi sa akin ng mga tinawagan ko. Papalitan lang po sila nitong mismong mga taga-homeowner na hindi na galing sa ibang lugar na higit sa lahat, matagal lang kilala ng pamilya Duterte mula sa pool nang sila natira dyan sa lugar na yan. Pwede pa ho kayong pumunta, mga kababayan. Ngayon, nakikita ko naman dito sa nagawa ni Ma'am Hanilet, wala naman sigurong masama doon sa sinabi niya na malis na kayo, ligpitin nyo na yung gamit ninyo, linisin nyo na yung, wala namang kalat doon, yung tarpaulin ninyo, itarpaulin, yung mga tent, tanggalin nyo muna, kasi yun nga ang papalit ang mga homeowner. Hindi ko naman sinasabi na itong mga homeowner nang aagaw. Yan. Walang ganon. Dahil nga siguro mayroong nakapag-tip sa kanila na ginagawa na lamang itong hanap buhay ng iba dyan. O wala akong tinutukoy ha. Bagamat maganda po ang naging layunin naman. No? Pagsuporta, pagbantay sa bahay ni Tatay Digong. In fact, nagpasalamat pa nga si Madam Hanilet sa mga volunteer dyan si Kitty Duterte, si Baste, ayan, no? Ang hindi lang yata nakapunta dyan si Inday Sara at saka si Congressman Pulong, no? Nagpasalamat sila sa mga tao na yan na ngayon nilisan na nga itong lugar na to. Ito naman ang mensahe ko para doon sa mga merong hinanakit, yun talaga ang dapat mangyari, mga sir, mga ma'am. Tanggapin na lang po natin. Hindi naman po natin pag-aari ang lugar na yan. Voluntaryo ho tayong pumunta dyan at voluntaryo din po tayong lilisan sa lugar na yan. Kaya nga ako, kung di ako nagkakamali, inabot lang yata ako dyan ng 3 weeks o papalagyan natin nating 1 buwan. Nung makita ko na wala na, kasi ang inaabangan lang naman natin dyan talaga yung pagpasok ng grupo ni General Torre, pagsilbi ng search warrant para makuhanan natin ang video at makita na wala silang itatanim na kung ano-ano na mga bagay na maaaring ikasira nitong mga Duterte. Yun lang naman di ba? Nakita ko na malabo na yata, hindi na yata ito papasok si General Torre. At doon din sa sinabi niya sa isang interview na wala silang planong pasukin ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Ewan ko kung si Torre ba may sabi no, si Fajardo. Hindi ko matandaan. Basta mula noon, nalisan ko na yung bahay na yan o yung lugar na yan. Kasi nga, voluntaryo tayo mga kababayan, mga ma'am sir. Voluntaryo tayong nagbantay dyan. No? At voluntaryo lang rin tayong aalis dyan. Ngayon kung pinapaalis na ho tayo dahil siguro nakita nila na okay na, hindi na papasukin o hindi na magsisilbi ng search warrant ang otoridad sa bahay ng mga Duterte o sa bahay dyan mismo sa Doña Luisa, tama lang siguro na lisanin na rin natin yung lugar na yan. At ipaubaya na lang natin sa mga homeowner. Hindi tayo dapat masaktan, mga madam at sir. Kasi pag-aari ho ito nila. Karapatan po nila yan. Tayo, voluntaryo lang, tanggapin natin ang katotohanan na voluntaryo lang rin dapat tayong umalis sa lugar na yan. Yun lang naman yun. Para walang chismis, walang issue. At higit sa lahat, iwasan po ninyo ang magkwento-kwento, yung
Kasi ganito si ganyan eh. Kasi ganito. Tapos yung kabila sasabihin, kasi yung mga yan, ganyan. Oh. Nag-aaway-away na nga itong mga DDS vlogger. Tapos dadagdag pa kayo. Nakakahiya ho ito. Pagtatawanan na naman tayo ng mga sa bagay, hindi naman sila nag-aaway-away. Meron lang mga kaunting hinanaing. Pero hanggang dun lang yun. At sana, tapos na, tanggapin na lang ang totoo na hindi atin yung lugar na yan, pag-aari yan ng mga homeowner, na sila dapat ang manguna para sa mga ginawa niyong pagsuporta o voluntaryo noon. Ngayon, uulitin ko, kung gustong dumalaw, bumisita yung ating mga kababayan kahit buong mundo pa, pwede kayong pumunta dyan. Hindi pa ho yata nila ipinagbabawal. Pwede pa rin naman, tulad ng dati, picture-picture, ganun lang. Pero yung mag-steady dyan, no, at dito, tumambay dyan ng ilang linggo, hindi na ho pwede. Homeowner lang po. Maliwanag, walang samaan ng loob, mga madam at sir, mga vlogger, na mga kaibigan natin, no? Yan yun na yan. Ayos lang yan. Importante dito, sa ilang buwan kayo na nariyan, pinakita ho ninyo yung inyong mga pagsuporta sa dating Pangulong Duterte. Yan lang ang importante dyan. Huwag na sasama loob. Nakita na ho ng tao yan. Alam na ho nila na Duterte kayo. Duterte vlogger kayo. Duterte supporter kayo. Okay na ho yan. Tapos na po ang trabaho nyo dyan. Ako nga, nilisan ko niyan eh. Kasi, nakita ko nga na wala na. Tahimik na. Ayan. So, wala nang dapat bantayan pa dyan. Ayos, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.